Makulimlim ngayon dito sa amin. At parang nagbabadya na naman yung ulan. Kahapon mainit naman yung panahon, pero kagabi ay bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya ngayon medyo masama uli yung panahon. Hindi ko alam kung mayroong bagyo o bakit ganito sa amin. Pero siguro dahil marapit na din kasi ang December, kaya nagtatag-ulan na naman dito sa amin. Hindi naman bago dahil yung lugar namin dito ay malapit sa bundok. Bundok ng Halcon. Kaya talaga namang kapag nasa paanan ka ng bundok, kapag yung lugar nyo ay nasa malapit sa bundok, talaga namang lagi kayong uulanin. Ngayon ang ginagawa natin ay binibisita ko lang itong ating mga alaga dito. So far may pagkain pa naman sila. So ito yung mga napier, no? Yan, kinakain nila yan. Tapos ito yung ating tupa. Anak siya nitong ating tupa na ito. Ito ating tupa na isang ito. Yan. Ngayon ay sa kasamang palad, namatay yung anak ng ating kambing na si Hinhin. Yung naka-reserve na, yung ating pakaling. Nagkaroon siya ng pneumonia, sipon, ubo. Halos 5 days din yung kanyang tinagal. Simula nung nanghina siya. Ginawa natin yung best natin, pero ganun talaga. Hindi talaga natin minsan maiwasan na magkaroon ng mortality sa ating mga alaga. Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na taglamig o tag-ulan. Lalo din sa amin, malamig ang panahon dahil malapit kami sa bundok. So ganun talaga minsan. Nagkakaroon ng ubot sipon yung ating mga alagang kambing. Kaya kailangan talaga natin na maagapan. At anong gawin natin na gamot. Hindi talaga maiwasan na mamatayan tayo. Kaya napaka-importante talaga yung pagbibigay ng vitamin sa ating mga alagang kambing. Dahil yun yung pinaka-panlaban nila sa pwedeng sakit na dumapo sa kanila. Dito sa ating mga tupa, never pa tayo naka-experience na sila ay magkasakit talaga ng yung nahina. Magkakasakit lang sila siguro itong mga alaga nating tupa. Siguro kapag meron silang sugat, yan. Kasi medyo ito, doon lang talaga mahina ang tupa sa sugat. Kaya kapag nagkasugat, kahit yung maliit na sugat, kailangan mo talagang gamutin agad. Dahil dyan maselan ang tupa. Dahil ang tupa, hindi yan kahit yun ay kinakain na o nilalapan na ng aso, hindi yan nag-iingay, hindi yan lumalaban, hindi yan tumatakbo. Kaya kapag ang tupa merong sugat, iindahin niya talaga yan. Yun lang ang kainaan ng tupa, yung sugat. Yan, so far so good naman itong ating mga alaga dito. Malulusog naman. Ito toy, yung ating pinsan, naglagay na siya ng kumpay. Ito yung mga tapon dun sa ating giniling. Kakainin pa rin naman yan ng ating mga alaga dito. So far yung ating iniintay dito na mabuntis, itong ating native na to, hindi ko alam kung buntis na siya or hindi pa. Then yun talaga, kailangan natin magpalit ng ram dahil magkakaroon tayo ng inbreeding kapag hindi pa tayo nagpalit, dahil yung kanyang anak ay malaki na. Yun yung kanyang anak ko, malaki na at pwede na to mga anak. Ang problema pag nakastahan niya yan at yan ay nabuntis, magkakaroon tayo ng inbreeding. O kaya naman kapag nakasampa itong kanyang kapatid, yan, itong kanyang kapatid na si Ramgo, kapag yan yung nakasampa dito sa kanyang kapatid na ito, magkakaroon tayo ng inbreeding. So yun yung kailangan iniiwasan natin. Kaya kailangan talaga natin mag-dispose na itong ram natin. Kailangan na nating may benta or kung merong gustong kapalitan, magpapalit, swap, pwede naman. Pero dito sa amin kasi lugar, hindi pa masyadong kilala itong tupa. Kaya wala pa rin masyadong nag-aalaga. Kaya napakahirap talaga mag-dispose din ng tupa. Yun din talaga ang pinakamahirap sa tupa, yung market, kasi hindi pa nga masyadong kilala ang tupa at hindi pa mataas masyado ang value o yung market. Kapag ganitong umuulan, yun talaga, ito yung pinaka challenging part sa mga goat racer or sa mga nag-aalaga ng
maging sa livestock o sa poultry. Kasi alam naman natin na ang mga hayop ay sensitive pagdating sa lamig. Kaya ang kailangan talaga natin gawin ay magbakuna o magbigay ng vitamins sa ating mga alaga. Yun na lang yung una natin magiging panlaban, dahil sabi nga ay prevention is better than cure. So pag-supplement ng mga gamot o ng mga vitamina, dahil yun na yung magiging pangunahing panlaban natin o yung shield sa kanilang katawan. So disclaimer lang, hindi tayo veterinarian, at yung tanging ibinabahagi lang natin dito sa ating YouTube channel ay based on our experience lang. So yun din yung naging pagkulang ko, dahil kaya siguro namatay yung ating ding kambing na yon, dahil nakalimutan ko bago dumuti na mag-inject ng vitamins. Kasi ang pag-inject ko ng vitamins sa mga bagong silang o doon sa ating mga bisiro ay every week. At least every week makapag-inject tayo. So doon na siguro nagsimula yon ng hina, kaya naging pag-uulang din natin. Pero ngayon naman yung ating ibang bisiro dito na bagong panganak ay malulusog naman at masisigla yung kanilang pangatawan, at ngayon naman ay malalakas na. Ayan, nabigyan na si Tutoy nitong ipil-ipil. Ito yung talagang ipil-ipil na kailangan natin. So hindi ito yung acid ipil-ipil. Ayan, lagyan lang natin dito. Yung ipil-ipil ay napakaganda rin, dahil yan ay bukod sa mataas sa crude protein, yan ay natural dewormer din para sa ating mga alaga. Mapansin nyo itong ating upgraded na Dowling. Yan, ito yung anak ng ating native. Malaki na rin siya, oh. Ang kagandahan kasi dito sa ating native na inahin na ito, yan, si Kulot, ay magaling siya mag-alaga. Masipag siya magpasuso o magpadede itong kanyang anak, kaya talaga namang maganda yung pangatawan. Ito siguro hintayin pa natin ito na mga 4 na buwan pa bago natin pasampahan, kasi bata pa. So ito mag 10 months na, pero dahil native nga yung nanay niya, yan, native na native din talaga. Maliit pa. Yan, so papakain muna tayo itong ating mga alaga dito. Yan, siguro na yung ating mga kambing. Tinalas itong aking pinsan itong puno ng langka. At ito rin yung isang sa paborito ng ating mga alagang kambing na kainin, itong dahon ng langka. Yan. Ito din kagandahan kapag may mga puno kayo, kapag wala kayong may pakain, pwede kayo magtalas ng mga sanga-sanga para may makain itong ating mga alaga. Yan. So yan ang binaba natin ngayon ng ating mga alagang kambing at saka itong ating mga alagang tupa, yung dahon ng langka. So yan langka ay isa rin yan na natural dewormer na pwede nyo ipakain sa inyong mga alaga. Medyo matagtanga lang siya, kaya pagkatapos kainin ninyong mga alagang kambing ay siguradong madudumi ang kanilang mga nguso, itong kanilang bibig, dahil sa dagta. Pero goods lang naman yun, mawawala din naman sa katagalan. Yan yung ating Dowling o yung anak ng ating native. Napakalakas na kumain ng dahon, kumakain na siya. Yan ang kagandahan o indication na palusog yung ating alaga. Tignan nyo, matigis na yung dahon na yan, pero nakakain na siya, nakakatuwa. Ito posible na siguro hindi ko alam kasi kung ito'y buntis na or nangangandi. Pero nasampa na kasi ito ng ating back na si Kengkoy. Hindi ko lang alam kung buntis na siya. Okay, kain lang kayo. Ang goods na goods yan para sa ating mga alagang kambing. Ngayon naman ay bibisita natin itong ating mga alagang bower dito habang tayo ay nagkakape.
Bali, nalinisan ko na nga pala itong kanilang kulungan. Nawalsan ko na kanina ito. Para maiwasan natin yung pagkakasakit na ito ating mga alaga. Napaka-importante na dapat malinis din yung kanilang kulungan. Yan o. Wala pa tayong binibigay na pakain sa kanila. Dahil hindi pa alas 10. So, kumain lang yung ating mga alagang kambing doon na mga native at saka yung ating mga tupa. Dahil tinalas nga nung aking pinsan yung langka. So, ang isa din natin isa lang alang para maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga alagang kambing ay yung housing. Dapat talaga may maayos na housing din tayo. So ako, disclaimer no, hindi pa maayos yung ating goat house at maging yung mga kulungan ng ating mga tupa at yung ating mga alagang native na kambing ay talaga namang hindi pa maayos. Kaya sinisikap natin na sa mga susunod na itong parating na taon, siguro at least kahit pa paano, mapagpagawa tayo ng medyo mas ayos na kulungan ng ating mga alaga para talaga namang masigurado natin na hindi sila magkakasakit at komportable sila, less yung stress. Dahil syempre kapag yung tagusan yung hangin o yung lamig dun sa kulungan, doon nagsisimula na sipunin yung ating mga alaga at yun yung nagiging cause minsan ng pagkakaroon nila ng pneumonia. Yung pneumonia kasi yun yung silent killer sa ating mga alagang kambing. Yung bigla-bigla nila nanghihina na hindi natin napapansin. Kaya napaka-importante talaga yung housing para sa ating mga alaga. Kaya yan, kakape muna tayo dito habang pinapanood ito ating mga alaga dito. Kaya maraming salamat kaya din pala sa inyong pagsama dito sa ating vlog, dito sa ating YouTube channel. At paki-like and share na nga rin pala po ng ating vlog na ito at pa-subscribe na rin itong ating YouTube channel. Paki-follow na nga rin pala po ako sa aking Facebook page, ang Hello One Adventure, at sa aking TikTok account. Kaya sana po meron ka natutunan sa ating vlog na ito. At muli, this is your Millennial Farmer, ang Hello One Adventure. At hanggang sa muli, paalam. Kape.